Right mga kamukil, time check no. So, umalis kami ng Davao kanina pag-aalauna. Ngayon nandito na kami sa boundary ng Gobjin. Ayan o. Kawawa yung trupa mga kamukil. Angkag masyado mga kamukil. Angkag. Tiplom ko pida. So, boundary mga kamukil. Gobjin no. Davao Oriental tsaka Davao City. Ito yung pinaka-boundary. Lahat mga turistang pumapasok papunta sa amin, dito talaga yung stopover nila. Picture no. Mga ano kasi dyan, pwedeng mapagpicturean. Yay, ulan. Isang iti. Boy, bag na to boy. So yung punta namin mga kuya doon sa bahay no. Ulan? Pupunta kami ng bahay kasi may trabahuin kami doon. Okay, abot na tayo mga kamukil mamaya pagdating namin doon sa amin. Helmet boy. Right mga kamukil no. So ayan. Bali nandito na tayo sa pinaka-area ko mga kamukil kung saan ako lumaki, saan ako sinilang no. So nandito na kami no, yung buong tropang mungkil. Araw po tayo ng Lunes ngayon at ang tropa ng Katalunan nadala ko muna dito mga kamukil no. Kahapon sana yung target lang namin isang araw, linggo no, na pagtrabaho namin dito, kaso lang natanghalian kami sa pagdating dito kasi grabe yung ulan na nasagupa namin. So na pagdesisyon ng mga kamukil na mamayang hapon na lang sulitin muna namin yung araw na nandito kami at malaki-laki rin yung aming matrabaho sa bahay ng kapatid ko dito. Okay, itong video na to mga kamukil, papaabot tayo ng dadag kaalaman dito paano ba umpisahan o paano gawin. Ang simpleng bahay lang yung nakaugalian nating bahay na ginagawa no, katulad sa ating mga kapo sa budget. So meron tayong tips para sa inyo to mga kamukil ha. Simpleng bahay lang no, paano siya umpisahan, ano yung diskarte upang mapatipid masyado yung ating materialis dito. Okay, so bali ito pala yung area namin mga kamukil. Okay, nakikita nyo may mga mais tayong pananim dito. Yan nakikita nyo mga kamukil, sa mama at papa ko yan, sila yung mga nagtanim, may mga gulay no. So ngayong umaga yung ulam namin mga kamukil, fresh na fresh pa mga kamukil, galing bagong pitas dito sa mga gulay ng mama. May mga beans pa doon no. So lahat lang dito na inulam namin nandito lang, tapos bumili ako ng kunting karne, so, sinahog na lang namin. So ito yung bahay ko mga kamukil oh, bahay ng mama. So, tatlo yan, daming bahay lang, isa, dalawa, tatlo. Mga maliitan lang mga kamukil oh. Dahil wala pa tayong budget para dito, so itong luti na to para to kay mama at papa. So sila muna yung nakatira dito. So binayaran ko na to mga kamukil, tapos na yung pagbayad nito. Tapos doon, yan, papunta doon sa kapatid ko din yan. So doon tayo magagawa ng kunting bahay para sa kapatid ko, kasi dito na daw siya titira. So let's go mga kamukil, tingnan natin doon no. Papaabot tayo ng dagdag kaalaman. Yo! Shout out! So tito ko yan mga kamukil, kapatid ng papa ko. So ito mga kamukil, malapit na to no? So tama-tama yung dating namin dito, makapagluto kami ng mais no, anagon to sa Bisaya kung tatawagin, iwan ko lang sa Tagalog. Ito yan o, hindi tayo magugutom dito pag nandito tayo sa area ni Mungkil no, basta sanay ka lang kumain ng mga pagkain bukid. Ayan o, so malapit na tong anihin, ilang linggo na lang siya hintayin, maaanin na to, tapos papagiling. So wala nang problema sa konsumo yung mama at papa ko dito, laki nito sa kanila to lahat. Oo, mula dyan mga kamukil, yan yung pinaka-area talaga namin no? Kasali sa kapatid ko, ayan, papunta dun. Ito. Tapos yung pinaka-ano ng mama ko, pinaka-namana ng mama ko na lupa galing sa papa niya o sa lulo namin, nandun pa sa Tugatog no, napakalayo. So gusto namin kumain ng buko, kaso lang malayo kasi yun, short na tayo sa oras no. O dito na lang muna kami focus kasi mamayang hapon pupunta na rin kami ng Davao, babalik ng Davao para bukas tuloy naman tayo sa Katalunan. So ito yung trabaho namin mga kamukil oh, mga tropang Mungkil oh, sa Katalunan to na tropa no? Sa panabo natin, continue pa rin yung panabo. Ito yung trabaho namin kahapon pagdating dito, nag-umpisa kami alauna, layout kaagad kami mga kamukil. Yung laki ng bahay na ginagawa ko dito, base lang po sa budget ng kapatid ko, although yung budget ng kapatid ko kukulangin. So ang mangyayari dito, maging tapada tayo no, dahil tayo yung pinakapanganay, tayo yung kuya, laging tayo yung matatawag ng ating mga kapatid. O lahat po yan sila, naging arawan natin. Yung mga ibang kulang sa materialis dito, tayo yung magpuro-produce para maiplaster ko yung muna yung buhay ng kapatid ko. Ayan no.
So ang laki ng bahay na to, 5 meters papunta doon. Tapos yung length niya 560, 5.6 meters papunta dito, no? So ito, diskartihan na lang to na matipiran kasi wala tayong budget. Alam nyo naman tayo, mahirap lang tayo, no, sa buhay, pero kailangan talaga nating gumawa ng bahay para sa maayos na yung buhay, no, ng ating, may privacy tayo sa buhay natin, may sarili tayong atin. Ayan. So yung pinakauna namin diskarte dito, nag-layout kami mga kamugil. And then yung gagawin namin dito, dahil itong mga materials na to, matagal na to, ito sana yung ipapatayo kong barong-barong dyan sa pinakaluti ko, sa mama at papa ko. Kaso lang, naubusan din ako ng budget, kaya na-stock siya. So yung ginagawa ko mga kamugil, ibibigay ko na lang itong lahat ng materials sa kapatid ko, no? So yung binibili lang ng kapatid ko dito, ito mga hollow blocks, buhangin, semento at saka bakal. O yan, para magamit lang, sayang kasi itong mga kahoy na to, gagamitin na lang dito. Bigay ko na lang sa kanya mga kamukil. So yung una namin ginagawa, kung napapansin nyo, may mga buhos tayong pamposte dito. So ito, makapatong to. Ito yung una nating ipapasok sa butas, sa hukay natin, sa foundation natin. Tapos pagkatapos natin mapasok, level na lahat, maiskwala na natin lahat. Kasi may guide na tayo, naka-eskwala na yung mga tansi natin eh. Papatong natin tong magiging poste nating niyog. Yan, papatong natin dyan para yung purpose natin hindi masyadong malapit yung kahoy dun sa lupa, no? Kapag tumatalsik kasi umuulan, ito yung pinakaunang mabubulok. So kailangan natin mahangir yan ng mga 60 minimum hanggang 100 cm. Yung pinaka maximum niya, okay na yan, hindi yan maaabot ng tubig kapag umuulan. So ito yung pinakauna nating ginagawa. Siyempre may mga bakal pa rin yan, papatong na ipapasok natin to sa butas. Tapos pagka makapasok na, patong natin yung mga kahoy. Ang mangyayari dito, half concrete to mga kamugil yung gagawin natin sa bahay na to. Okay, mamaya update pa tayo. Ayan, ito yung mga posting ginawa namin kahapon mga kamugil. Ito yung iuna natin ipasok sa mga butas. So madali ang diskarte ito, no? Tsaka nagtitipid tayo sa porma eh. So kailangan natin ng 8 poste dito, kaya binuo namin kahapon yung 4. Ngayon din, buuhin natin yung 4 din, pero direct na doon sa butas, no? Buhusan na natin na nandun na sa butas yung porma. Kasi na tong 4. Ayan. Ilalong bor, patakilid ribor. Tilaw ha. Ayan. O, ayan na. O, ito yung ipapasok natin sa butas ngayon. Siyempre lagyan natin to ng marking para doon na natin itatapat sa tansi na nakalibil, no? Pag lahat ng mga marking nakatapat na sa tansi, ibig sabihin libilado na yan. Na. Kuang plywood. Okay. O, gawa na naman tayo ng forma. Buo na yung forma gagawin natin, tapos ipasok natin sa butas. Kahit buhatin na natin to mga kamugil poste. So, pwede naman mga kamugil itan natin, no? Yung habol ko lang kasi dito, pag nabulok yung poste natin kahoy sa katagalan, so i-continue ko yung buhos nito. For the meantime mga kamugil, wala pa tayong budget. Hanggang ganito lang muna. At least pinalaki ko na siya. At least masusunod pa rin natin yung standard na laki ng poste, no? Ay kayo mo dulit sa simento ha. Arsa. Si sabay mo gunit tanan. Ako niya. Video na. Bor. Di. Asa. Di bangsa. Ada plaster ngiler gua. Tuyukon daw. Yes, muna ba? Balik kadala. Subid bara. Ikaw bara. Ayun nga. Bigas ko. Ayan. Ayun o. Ano pa? Lantik pa. Kakulin ko ba? Lah. Okay mga kamugil, no? So time check tayo, alas 4 pasado na.
Kanina pa kami alas 3 mga kamukil naghinto, no? Nag-relax kami kasi pauwi na naman kami ng Davao. Ito yung trabaho natin mga kamukil sa loob ng isang araw. Dito sa aming lugar, sa Gubjin, no? Taga Gubjin po ako, Gobyerno Reynoso po yung tirahan ko talaga, Ulupan Sinilangan mga kamukil, no? So ito yung gamit natin. Full concrete yung file nito mga kamukil, yung wall niya. Pero inalalayan ko na lang siya ng puste natin, lumber, no? Kasi itong lumber mga kamukil, pinalagari ko to matagal-tagal na. So nanghihinayang ako sa kahoy. Alam ko namang hindi ko muna maasikaso yung bahay ko dito sa sarili kong lote dyan. So ito kasi mula dyan papunta dito, yun yung pinaka-area namin doon, no? Nandun sa akin, dito na part at saka dito na part yung kapatid ko naman. So pinagamit ko na sa kanya, binigay ko sa kanya dahil kulang din siya sa budget. Kaya para mapakinabangan. Kaya ito yung nangyayari. Pero kung napapansin nyo, kanina umpisa natin, buhos kami ng konkreto, no? Nakusa namin pinapasok dyan sa pinaka foundation natin, sa butas natin. O yung poste na yan, bago natin pinasok dyan sa butas, napluringan po namin yan. Napluringan na namin kahapon pa, nung tawag kahapon pag layout namin sa hapon, napluringan na namin to dito. So nakapatong yan sa flooring itong konkretong poste natin. So, ang mangyayari dito mga kamukil, pagka nabulok na po itong kahoy pagdating ng panahon, hahanapin na lang po yung bakal dyan. May nakausli naman bakal dyan, dudugtungan na lang yan sa kabubuhusan ng buo. Yan, papunta dun sa taas pag nabulok na itong kahoy. Kaya inabot ko talaga sa standard yung lapad ng poste na yan. Yan, andin yung lalim din dyan, malalim din yan mga kamukil. Tapos pagka pasok natin yung poste na yan, binuhusan na naman natin. Matibay po yan mga kamukil, no? Pagdating ng panahon, mabubulok talaga yung kahoy. So tatanggalin natin yung kahoy, tapos dudugtungan natin ng bakal, saka natin bubuhusan pag may budget na tayo. Ganun po yung pagkadiskarte natin dito mga kamukil. Doon na part lahat, kwarto yan. Dito yung sala nila, may kunting dining dito. Tapos dyan yung kusina nila. Dito ko ilalagay yung ilalagay yung CR, no? Dito malalagay. So yung pintuan ng CR nasa loob pa rin ng bahay. Kumbaga yung bahay niya lang yung wall yan lang ilalabas natin dito. Tapos yung magiging septic nito, ito dito na part. So malaki pa sana yung dito mga kamukil. Malaki pa yung space sa lote ng kapatid ko. Hindi ko muna sinagad kasi hindi pa to nasurvey mga kamukil, dito na part. Baka kasi maurong pa dito. Kapag dumikit ako masyado dito, sayang lang. So ilalagay ko na lang dito septic at saka yung puso niya. Dito malalagay yung puso, doon malalagay yung septic. At least kung magka-diferensya man, hindi matatamaan tong wall natin, bahay. Ito na, yun natapos namin mga kamukil sa loob ng isang araw. Ngayon mga kamukil, pauwi na naman tayo ng Davao. So sa susunod na naman siguro na linggo kami makakabalik dito kasi may schedule din kami sa Davao na lingguhan. Yan na lang, sinisingit ko lang ito mga kamukil dahil wala namang ibang maasahan talaga, no? Tayo yung pinakapanganay sa pamilya, kaya dami nating responsibilidad, hindi lang magulang natin, pati mga kapatid natin kung kakailanganin yung tulong natin. Nandyan tayo, laging nakaalalay, nakasuporta. Ganyan po yung papel kapag ikaw ay isang panganay, no? O pinakapanganay sa lahat ng magkakapatid. Ayan na mga kamukil. So, sa sunod balik namin dito, siguro matatapos-tapos sa pag-file and then mabubungan ko na to. Ayan. So thank you mga kamukil, maraming salamat. Sana may makuha kayong idea dito mga kamukil kung paano magtayo ng simpleng bahay. Simpleng bahay lang yung nakaugalian natin. Ayan, no? Kikita nyo, di ba? Napakasimple lang. Pagdating dito sa pinakagitna, ayan, stepiner na tayo. Huwag na tayong gumawa pa ng ganun. Every corner lang tayong gumawa ng mga ganyan. Pagdating sa mga pinakagitna ng mga poste, stepiner na lang tayo. Para yung palitada natin is plain lang. Papunta dun sa pinaka-corner, papunta dito sa pinaka-corner. Yan, stepiner lang kasi hindi naman siya malakihan. Pero pag lalampas kayo mga kamukil, abot kayo ng 7 meters by 8 meters, hindi na pwedeng ganin, no? Kailangan, sagad na yan yung buhos natin pataas. Ito ang laki nito, ulitin ko. 560 yung papunta doon, 5.6 meters. Tapos yung lapad niya man papunta doon is 500 cm o 5 meters. Ayan, papunta doon. So 5.6 by 5 meters itong laki ng bahay. So ito yung pinakalugar namin mga kamukil. Malapit nang maani itong mais nila mama, no? Ayan. Kikita nyo yung kabundukan dito sa amin. Okay, let's go mga kamukil. Uwi na tayo sa Davao. Maraming salamat mga kamukil.